Sa nakaraan nating video ang pagdating ng tatlong malalakas na ibon ang naging dahilan ng matinding kaguluhan sa kuta. Lumikha din ito ng matinding hirap at pinsala sa mga taong naruroon, kaya't agad ibinilang ni Sehon na mga demon ang tatlong ibon na kaharap niya. Random ni Sehon ang kakaibang enerhiya sa tatlong ito na minsan na niyang naramdaman, nang makaharap niya ang kilala niya bilang si Satan. Agad naman siyang napansin ng isa sa mga mapaminsalang ibon at nakilala bilang kakampi ni Gaia. Samantalang nagdudumali at may pag-aalalang lumapit si Sola at Teso, upang masiguradong maayos ang kalagayan ni Sehon. Ayon pa sa tatlong demon na magagawa nilang matukoy ang kinaroroonan ni Gaia, kung mahuhuli nila si Sehon at hindi nakakailanganin pa ang ibang tao. Kasunod nun pinakawalan nito ang malakas na kapangyarihan upang pasabugan ang mga tao, ngunit agad na iniharang ni Sehon ang sarili upang hindi matuloy ang atake at mailigtas si Sola at Teso. Pasigapan niyang utos sa dalawa na itakas na ng mga ito ang mga tao, paliwanag pa niya ng mga demon ang kanilang kaharap at siya na ang haharap sa mga ito, kaya't inutusan na samahan ng dalawa ang puwersa ng mga Amerikano. Tutol pa sana si Sola ngunit agad siyang kinapitan ni Teso, saka sinabing gagawin nila ang utos ni Sehon para na din ang mga tao sa paligid. Agad sinuyod ni Sola at Teso ang paligid sa kamalakas na inanunsyo ang kanilang paglikas, nang sa ganun ay may palam ito sa mga tao sa paligid na agad ding sumunod sa kanila. Habang nasa gitna ng kaabalahan ng dalawa tinawag silang tanga ng ibong dilaw na si Halpa, kasabay ng tanong kung saan binabalak ng mga ito na pumunta at papasugod upang umatake. Animo isang hero naman na lumapag sa lupa si Sehon upang pigilan ang pagsugod ni Halpa, mariin pa niyang sinabi sa ibon na siya ang kailangang harapin nito. Ginamit ni Halpa ang kakaibang mapanirang kapangyarihan, na nagmumula sa lilang bilog na walang humpay sa pagsugod kay Sehon. Wala din namang balak na tumigil ang matapang na si Sehon na tuloy lang sa ginagawang pagsalag, bagaman batid niyang hindi niya magagawang matalo ang ganoon kalakas na demon. Ilang segundo pa ang lumipas na paluhod na lang si Sehon, matapos tamaan ng matalim at sumasabog na kapangyarihan ni Halpa. Parang baliw na tumawa naman ang ibon saka mapang insultong tanong, kung ito lang ba ang kayang gawin ng kasangga ni Gaia. Wala namang nagawa si Sehon kundi humihingal na itoon ang espada sa lupa, dahil batid niyang hindi niya kayang sabayan ang lakas ng isang dambuhalang demon. Sinabi naman ng dalawa pang ibon na hindi na nila kailangan pa ang mga taong nakatakas, kundi ang lalaking kasangga lamang ni Gaia. Sa kabilang banda inalala namang lahat ni Sehon kung paano siya pinasalamanatan ng village chief, at ng ibang mga tao samantalang wala siyang hangarin na maging isang tagapagligtas. Para kay Sehon isa lamang siyang duwag na hindi makatakas sa kanyang trauma, isang tall unang hindi naayon ang kilos sa edad, at isang tanga na hindi makaalis sa kanyang malungkot na nakaraan. Sa dami ng tinamong sugat at pinsala ni Sehon namuo ang kuryudidad sa utak ng ibon, kung magagawa din ba niyang tiisin ang atakeng sinisimulan niya ng buon. Palaki ng palaki ang nagliliwanag na bilog ng kapangyarihan, at ramdam ni Sehon kung gaano ito kalakas sakaling tumama sa sinuman. Pangmamaliit pang sinabi ni Halpa kay Sehon na magtiis siya hanggang sa kaya niya, habang patuloy pa din sa pagpapaigting ng kanyang nalalapit na atake. Alam ng dalawa pang ibon kung gaano kalakas ang kapangyarihan ni Halpa, kaya't tumatawang tanong nila kung ano ang gagawin nito sakaling mapatay niya ang kakampi ni Gaia. Ngunit baliwala ito kay Halpa dahil nasa isip niyang maaari naman silang muling humanap ng kakampi ni Gaia. Samantalang patuloy ang pagtakbo ng ilang mga bagay sa isip ni Sehon, gayong alam niyang meron lang siyang isang tayan sa upang umatake. Dahan-dahan siyang tumayo habang mahigpit ang hawak sa espada, at bagaman hindi siya sigurado kung magagawa niya ang pinaplano. Ang tanging importante lang para kay Sehon ay ang maging kagaya ni Kang Wu. Kasabay ng pagtaas ng espada sinabi pa sa isip ni Sehon na hindi na mahalaga ang nakaraan ni Kang Wu, dahil ang alam lang niya ay iniligtas siya nito mula sa putik ng pagkalugmok sa nakaraan. Matapos ang konsentrasyon at ang nag-umapa na determinasyon, nagliwag ang mga mata ni Sehon nang imulat niya ito. Puwersahan pa niyang ibinaba ang nakaambang espada at mula doon lumabas ang nagliliwanag na puwersa, sinabi pa ni Sehon sa sarili na hinding-hindi niya gagawin ang pagtakas. Nawasak ang malakas na kapangyarihan ni Halpa at kitang-kita ang pagsuklab sa kanya ng kapangyarihan ni Sehon, kasabay nun pinagbigay alam ng notification na natanggap ni Sehon ang Heavenly Dragon Single Flash.
Sa lakas ng atake ni Sehun hindi na nagawang mamalayan ni Halpa ang pagkaputol ng kanyang pakpak, samantalang walang tigil naman sa pagwasiwas ng espada si Sehun upang umatake. Pagsigaw na binabalaan ng dalawa pang ibon si Halpa na umiwas, ngunit napatikip na lang ito ng mukha dahil sa kahihiyang natamo sa harapo mismo ng kanyang mga kapatid. Puno ng malalakas na ingay at pagsabog ang bawat salpukan ng dalawa, habang nag-iigting sa galit si Halpa sa ginawa sa kanya ng isang mababang tao. Bagaman nasa ganoong sitwasyon hindi maiwasang magtaka ni Halpa, kung paano nagagawang makipagsabayan ng isang tao sa kanyang bilis. Walang tigil at nagliliwanag ang mga mata namang patuloy sa pag-atake si Sehun, at dahil doon kaya't lalong hindi maisip ni Halpa kung paano siya magagawang talunin ng isang walang kwentang taga-Earth. Hindi naman namalayan ni Halpa ang muling pagsugod ni Sehun, tana ng matalim na espadang nagbabadyang tumusok sa kanyang dibdib. Habang papalapit ang atake iniisip ni Halpa kung gaano nakahihiya ang kanyang magiging katapusan. Ngunit bago pa dumapo sa ibon ang espada bigla na lang inatake ng isa pang ibon si Sehun, kaya't napasigaw ito matapos matamo ang pinsala at mabitawan ang espada. Inis na sinupla naman ni Phoenix si Halpa sa padalos-dalos nitong galaw, saka inutusang pumunta kay Malpas upang magamot ang kanyang mga sugat. Habang nakasalampak sa sahig si Sehun ay siya namang pagbaba ni Phoenix, sinabi pa niya na kahit isang kalahating patay na ang god na si Gaia ay nagagawa pa nitong tulungan ang kanyang mga kakampi. Napasigaw naman sa sakit si Sehun nang apakan ng malupit na si Phoenix ang kanyang binti, madilim ang mukha at madiin pa nitong saad kung ano ang kakayahan ng isang mabang tao. Matapos yun sunod-sunod niyang pinaulanan ng atake ang nakahigang si Sehun, at tumama ito sa iba't ibang parte ng kanyang katawan kaya't malakas siyang napasigaw. Alam ni Malpas na nawala na sa focus si Phoenix base sa reaksyon nito, kaya't inutos niya na si Halfas na ang mamahala sa paghahanap kay Gaia kapag naapatay ni Phoenix ang kakampi nito. Sa kabilang banda matapos matamo ang napakaraming sugat at mga atake, agad na nandilim ang paningin ni Sehun ngunit pilit niyang tinatakasan ang kamatayan. Nanginginig man at hirap sa pagsasalita pilit niyang binanggit ang pangalan ni Kang Wu, sa pag-asang maaari pa siyang iligtas ng ating bida. Ngunit alam niyang huli na dahil kasabay ng minsan pang pagtama ng mga atake sa kanyang katawan, naalala niya kung paano siya walang nagawa sa gitna ng mga paghihirap ng ibang kasamahan. Animoy na manhid ang buo niyang katawan at hindi na makagalaw pa, saka tinanggap na huli na para sa kanya at nalalapit na ang kanyang katapusan. Sa gitna yun bigla na lang dumating ang isang lalaking mabilis na pumaikot sa tatlong hanggal na ibon, at napukaw na lang ng malakas na pagsabog ang kanilang atensyon kaya't sabay-sabay silang napalingon. Nangilid naman ang luha sa mata ni Sehun nang marinig ang pagtawag ng kanyang pangalan, ng isang pamilyar na boses. Habang unti-unting naglalaho ang alikabok at nakapako ang atensyon ng tatlong ibon sa lalaki, paninirmam nitong saad kay Sehun kung sino ang nagsabing makipaglaban siya ng mag-isa. Namumula ang mga mata ni Kang Wu sa galit at madilim ang bawat parte ng kanyang mukha, kasabay nun madiin niyang tinawag na bastardo ang nakahandusay na si Sehun. Nakita ni Kang Wu ang matinding pinsala na tinamo ni Sehun, at kahit siya ay itinuturing na himalaang mabuhay pa ito sa dami ng tama. Pili sinasabi ni Kang Wu sa kanyang isip na wala siyang nadadamang galit o lungkot, dahil baliwala lang para sa kanya si Sehun. Habang papalapit inis na tanong ni Kang Wu kung bakit pinaalis ni Sehun ang lahat, at mag-isang hinarap ang mga bastardong demons. Nasabi pa ni Kang Wu sa isip na kahit pa mawala ng tuluyan si Sehun, ay walang anumang magbabago sa kanyang plano. Para kay Kang Wu ginawa niya lang familiar si Sehun upang magamit ito ng lantaran, kaya't nagsisilbi lamang itong pawn sa kanyang chessboard. Kalmado at puno ng diin pang paninirman ni Kang Wu kay Sehun na hindi dahil tinatawag siya ng lahat bilang hero, hindi niya naiisipin ang kahihinatnan ng kanyang sarili. Patuloy pang sinasabi ni Kang Wu sa isip na walang anumang halaga si Sehun sa kanya, kundi muntik lamang siyang mawalan ng isang pawn. Dahan-dahan niyang iniangat ang kwelyo ni Sehun habang puno pa din ng pagtanggi sa isip, saka sinabing hindi siya ganoon kaambot para sumabog sa galit dahil lang sa nangyari kay Sehun. Ngunit kabaliktaran ang itinatatak niya sa isip ang ikinilos niya, dahil malakas pinagmumura si Sehun saka sinabing hindi na dapat ito nakipaglaban pa. Namumula ang mga mata niya sa galit na parang bomba na anumang oras ay maaaring sumabog. Pagpapatuloy niya pang sikla kay Sehun na paano nito matatakasan ang kanyang trauma.
Samantalang pilit niya pa ding itinatago at tinatanggi ang pag-aalala kay Sehon. Walang putol ang pagsermon ni Kang Woo sa hindi na makagulapay pang si Sehon, hanggang sa magsalita si Phoenix at sabihin tigilan niya na ang pagsasalita. Magsasalita pa sana si Phoenix nang mabilis itong atakihin ni Kang Woo, nang walang kahirap-hirap kaya't na ikinatalsek na lang ng demon. Gulat na natulala naman si Halpa at Malpas nang makita ito, habang mas lalong nandilim ang mukha ni Kang Woo, saka sinabing wag manghimasok ang mga nakakairitang ibon sa konggang pagsasalita. Agad pinaganya ng ating bida ang power of resurrection upang paghilumin ang mga sugat ni Sehon, at bago pa umalis sa harap niya ang ating bida pilit na humingi ng tawad si Sehon sa katigasan niya ng ulo. Sinabi naman ni Kang Woo na mayroon pa silang oras mamaya upang mag-usap, dahil sa ngayon nais niyang makapagpahinga muna si Sehon. Napakapit pa sa ulo ang ating bida saka inilabas ang nag-umapaw niyang inis, sa pamamagitan ng pag-apak sa nakahandusay na si Phoenix. Napamura na lang sa isip si Malpas nang makita niya kung gaano kalakas si Kang Woo. Napatanong pa siya kung tao ba ang kaharap dahil ganoon lang nito kadaling napatay si Phoenix. Naalala pa ni Malpas ang nakaraang pag-uusap nila ng master niyang si Lucifer, bago pa sila tuluyang lumabas sa gate na nakakonekta sa Earth. Sinabi ni Malpas kay Lucifer na maaaring huwad ang Satan na gumagala sa Earth, at mahirap para sa isang gaya niyang hindi pa nakikita si Satan, na sabihin kung totoo ba o huwad ang kanyang kaharap sakaling makita niya ito. Sinabi naman ng pangit na si Lucifer na walang sino mang baliw, ang mga ngahas na gayahin ang Satan na yon. Ngunit sinabi pa din ni Lucifer na kalimitang gumagamit si Satan ng pulang maskara, at itim na kapa upang itago ang kanyang sarili. Isa rin itong bastardong baliw na umaasta sa paraang gusto niya, kaya't ibinili niyang pagtuunan itong mabuti ni Malpas. Bukod doon bilin din niyang suriin ni Malpas ang kulay ng mata nito, dahil nagiging itim ang kulay ito kapag nakakaramdam siya ng matinding pananibik o galit. Saad pa ni Lucifer na kapag nakita niyang nangangitim ang paligid ng mata ni Satan, tumakbo na si Malpas at wag nang susubukan pang lumingon. Sa kabilang banda nang tingnan niyang mabuti si Kang Woo nakita niya ang pangangitim ng mata nito, at kung paano ipukol sa kanya ang napakatalim na tingin, kaya't napatanong na lang si Malpas kung siya ba si Satan. Agad din naman niyang binawi ang naisip dahil napaka-imposibleng bagay na kumampi si Satan sa mga tao, saka inumpisahang palabasan ang malakas na kapangyarihan. Direkta niyang pinakawala ng malakas na atake patungo sa ating bida. Nasa isip pa niya na posibleng isa lang si Kang Woo sa mga demon na may kakaibang katangian sa mata. Nilalayon din ni Malpas na malaman ang pagkakakilanlan ni Kang Woo, matapos niya itong talunin. Ngunit di niya inaasahan ang biglaang pagsugod ni Kang Woo, hindi pa man napapawi ang alikabok kaya't hindi niya ito naiwasan. Mabilis siyang napaatras dahil na din sa gulat, samantalang puno ng pagtataka ang isip ni Malpas sa nakitang bilis ng pagkilos ni Kang Woo. Umakma pa ng pag-atake si Malpas upang dumpensa sa papasugod nating bida, ngunit baliwalang sinalag ni Kang Woo ang kamay nito habang namumuo pa lang ang balak pakawalan na kapangyarihan. Laking gulat ni Malpas dahil mismong si Lucifer ang nagbigay sa kanya ng kapangyarihang iyon, isang kapangyarihan mapangwasak ngunit nagawa lang kapitan ni Kang Woo gamit ang mga kamay. Agad pinalabas ni Kang Woo ang maliit na bahagi ng gluttony upang umpisahang higupin si Malpas, kaya't wala itong nagawa kundi bitawan ang namumuong kapangyarihan. Kasabay ng pagpitik ng daliri ang muling pagbalik ng atake ni Malpas, ngunit taliwas ang punteriya nito dahil malakas itong tumama sa katawan ng ibong demon na si Halpa. Tumilapon si Halpa sa sahig saka sinabi ni Kang Woo na hindi pa nito oras kaya't wag muna silang gambling. Matapos yun muli niyang hinarap si Malpas at mas pinag-igting ang gluttony na bumalot sa pakpak nito, kaya't napaluhod na lang kasabay ng malakas na daing si Malpas. Pagmamakaawa pa nitong Saad na itigil ni Kang Woo ang ginagawa kasabay ng paghingi ng tawad, ngunit animoy nasisiyahan ang ating bida na itinanong pa kung ano ang sagot sa 1,000 bawasan ng 7. Takang natigilan si Malpas at itinanong kung ano ang sinasabi ni Kang Woo. Dahil doon inis niyang tinusok ng natalim na bagay ang dibdib ni Malpas, at sinabing hindi niya uulitin ng maraming beses ang kanyang sinasabi. Naluluha na sa sakit si Malpas habang minsan pa ay inulit ni Kang Woo ang kanyang tanong dito. Nang masagot ni Malpas ng tama ang kanyang tanong ay muli siyang nagtanong ng mathematics. Sunod-sunod at walang tigil na pagtatanong at bawat maling sagot na ibigay ni Malpas,
katumbas nun ang isang parte ng kanyang katawan na walang awang tinatanggal ng ating bida. Nang masiyahan na si Kang Woo na pagpira-pirisuhin ang demon, sinabi niya na natapos na ang kanilang ensayo at oras na para sa totoong katanungan. Isang baluktot at mahirap na tanong ang ibinato ni Kang Woo kay Malpas, na kahit ang nag-10 taon sa high school ay mahihirapan itong sagutin. Parang walang katapusang numero at pinagsamang mga equation, kaya't halos pamatok na ang ugat ng bawat brain cells ni Malpas na nagpatuloy na lang sa kanyang mga luha. Matapos iyon yumiinat na iniangat ni Kang Woo ang kamay sa ere, saka napangitikas amin ng malalim na pagbuga ng hangin. Alam niyang kamuntikan na siyang mapahamak kanina dahil sa matinding inis at galit, at ito ang pinakadelikadong bagay para sa mga demon. Naalala pa ni Kang Woo nung sumabog siya sa galit habang nakikipaglaban kay Mamon, at hindi naging maganda ang epekto niyon sa kanya, ngunit ngayon ay nakikita niyang wala anumang naging pinsala sa kanya ang kanyang naging aksyon. Hindi din matanggap ni Kang Woo na may pagkakatulad nila ng bastardong si Satan. Matapos iyon naglakad siya palapit sa nakahandusay na si Halpa, direkta siyang tumatong sa katawan nito at sinabing hindi maaaring matulog doon ang ibon. Tanong ni Kang Woo kay Halpa kung isa ba ito sa familiar ni Lucifer. Na ikinagulat naman ng ibon lalo't wala naman siyang sinasabi tungkol sa kanyang Lord Lucifer. Hindi nalingid kay Kang Woo na ang kapangyarihang ginamit ng 3 demon sa pakikipaglaban, ay mula kay Lucifer samantalang hindi pa niya nakakasalamuha ang mga ito noon, kaya't napatanong ang ating bida sa isip kung lumikha ba ng mga bagong kakampi ang bastardong si Lucifer. Sa ganung paraan na sigurado din ni Kang Woo na tuluyan nang bumalik ang kapangyarihan ni Lucifer, at marahil ang pagpapadala nito sa mga familiar ay upang sakupin ang Earth sa pagsawang makipaglaban sa mga angel at gods. Inalam ni Kang Woo ang dahilan ng pagpunta doon ng 3 demon, ngunit nagmamatigas pang sinabi ni Halpa na hindi niya ito maaaring sabihin. Dahil dito pananakot ni Kang Woo na maari siyang matulad kay Malpas, na patuloy pa rin sa pagresolba ng mahirap na tanong habang unti-unting inuupos ng gluttony. Dahil sa takot mabilis na sinabi ni Halpa na ang layunin nila ay ang hanapin si Satan, kaya't sinubukan nilang suyudin ang Earth. Napanganga naman ang ating bida sa narinig dahil doon niya na siguradong nasa Earth nga ang bastardong si Satan. Hay mga pusit ang ulo, comment naman kayo kung ituloy ba natin ang kwento ng Voodooists na si Damian, o mag-upload tayo ng bagong kwento habang wala pang release mga kwento natin. Salamat sa suporta, pusit kayo.